Parang nasa langit dito. What's up sa inyo? Welcome back sa channel ko. Ngayong araw, magluluto tayo ng isang Ilocano dish na pwedeng pampulutan at pwede rin pang ulam. So magluluto tayo ng Ilocano dinakdakan. So simulan na natin. So una natin gagawin, meron tayo ditong maskara ng baboy. So kalahating maskara to. Papalambutan lang muna natin siya. So gagamit na ako ng pressure cooker para mas mabilis yung proseso. Habang pinapalambot natin yung karne, maglalagay na rin tayo ng mga pampalasa. Lalagay tayo ng bawang, tapos maglalagay din tayo ng sibuyas. Tapos maglalagay din tayo ng black peppercorn. Lalagyan din natin ng mga ilang pirasong bay leaf o daon ng laurel. Katapos, para may lasa na rin yung karne, maglalagay din tayo ng asin. So medyo dagdagan nyo yung asin. Then ipe-pressure cook lang natin siya sa loob ng mga 30 minutes. Pagkatapos balikan natin pagyayari ng kalahating oras. Habang nagpapalambot tayo, ipe-prepare naman natin yung mga sangkap na gagamitin natin. So ito yung mga sangkap. Gagamit tayo ng sibuyas, luya, siling panigang, siling maanghang. Pero ito pwedeng optional kung gusto nyo maanghang o hindi. Saka gagamit din tayo ng kalamansi. So unahin ko na i-prepare yung mga luya natin. So pag gumagamit pala ako ng luya sa dinakdakan, ginagayat ko lang siya ng maliliit. Parang ganito lang kalalaki. Then sunod naman mga sibuyas. Tapos itong sibuyas naman, hihiwain natin ng pahaba na maninipis. Parang ganito lang. Pagkatapos, sunod natin itong mga siling panigang. So, iwain nyo lang siya ng ganyang kaninipis. Then, gagamit din tayo ng siling maanghang o siling labuyo. Ito namang labuyo, discretion nyo na kung gaano kaanghang nyo gusto. After natin prepare lahat ng mga ingredients natin, next naman natin, imamarinate natin tong mga atay. So, para mabawasan ng konti yung lansa. So, marinate lang natin siya sa konting toyo. Tsaka para may lasa na rin siya. Lalagyan din natin ng kalamansi. Mga 5 pirasong kalamansi lang. Para pag inihaw natin siya mamaya, may lasa na yung mga atay natin. Then, set aside lang natin to. So, after 30 minutes na pagpapakulo dun sa pressure cooker, i-check muna natin siya kung malambot na. So kung makikita nyo, malambot na yung maskara ng baboy natin. So hanguin lang natin siya. Tapos iihawin natin. So palamigin lang natin ng konti para mahiwa natin sa mas maliliit na portion. Then susunod natin gagawin, iba-blanch natin yung utak ng baboy. So gagamit tayo ng utak para dun sa sauce natin para maging creamy. Hindi tayo gagamit ng mayonnaise. So bali 2 utak ng baboy ito. Pakulaan lang natin siguro mga 5 minutes. Sa mga hindi kumakain ng utak ng baboy, pwede kayong gumamit na mayonnaise as alternative. So after 5 minutes, ito na yung itsura ng utak natin. Makita mo mamaya magiging creamy yung dinakdakan. Set aside lang natin to. Next natin tong gagawin, hihiwa-hiwain lang natin siya ng maliliit para mas madaling ihawin. So bali ganito, okay na to. Since fully cook naman na siya, hindi naman na natin siya kailangang ihawin ng matagal. So meron na tayong nireading ihawan dito. Magsimula na tayo mag-ihaw. So sa labas na tayo nag-ihaw kasi sobrang lakas ng usok. Medyo masasopokay tayo sa loob. So ito okay na tong yung unang batch natin. Then sunod lang natin yung pangalawang batch. So okay na lahat nung mga maskara natin. Susunod natin yung atay kanina.
So okay na tong mga atay na to. So hanguin ko lang, then balik tayo sa loob para tapusin natin tong dinakdakan. So ito na lahat ng mga inihaw natin. Gagawin naman natin, hihiwain na natin to. So hiwain lang natin ng maninipis. Bale, ito na lahat ng mga nahiwa nating karne. Ang gagawin natin ngayon, yung sauce. Ito yung utak na binlunch natin kanina. So, una natin gagawin, imamash lang natin siya. So, pagyari natin siyang i-mash, lalagyan natin siya ng kalamansi. Then lalagyan na rin natin siya ng black pepper. So medyo maraming black pepper ilalagay natin. Then ito, para mas lalong authentic, meron tayong sukang Ilocos dito. So galing sa Ilocos yung kumpare ko, sila Paring Boyong. Binigyan ako. So ito yung gagamitin natin. Pero kung wala naman kayong sukang Ilocos, pwede pa rin naman gumamit ng puting suka o kung anong suka meron kayo sa bahay. Tingnan nyo yung consistency niya, parang mayonnaise. So, sa mga ayaw kumain ng utak dyan, mayonnaise na lang yung gamitin nyo. So, after natin i-prepare yung sauce, a-assembly na natin siya. So, gagamit lang tayo ng gloves. Pero yung mga nakikita ko dun sa Ilocos, talagang kamay, bare hands lang yung ginagamit. Kaso, nasa show tayo, gamit tayo ng gloves. Timplahan lang natin siya ng asin. Tapos ito, optional, kung ayaw nyo gumamit ng bechin o MSG, pwede kayong wag gumamit. So, maglalagay din tayo ng konti. Then, lagay lang natin yung mga prepare nating sibuyas. Yung luya. Tapos yung mga sili. Then, nilalagay natin yung sauce na pinrepare natin. So, mga 3/4 lang muna ilalagay ko. Then, hahaluin natin. So, parang kulang pa, ilalagay ko na lahat. So, pagkatapos natin siyang haluin, titikman lang natin siya kung okay na lahat ng nilagay nating pampalasa. So, kulang pa siya sa asim. I-adjust natin. So, maglalagay pa tayo ng konting suka. Tapos, maglalagay din tayo ng konti pang paminta. Then, haluin lang uli natin. That's it. Tapos na ang ating authentic Ilocano dinakdakan. So, peplating na natin siya. So, sa mga kababayan nating mga Ilocano dyan, baka pwede naman pa-comment kung paano nyo ginagawa yung dinakdakan nyo. At kung may natutunan kayo sa video na to at nagustuhan nyo, magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.